na mag-aaral sa umagang ito dito po sa ating pag-aaral sa equipping o sa ating pong Sunday School. Tayo po ay patuloy na nag-aaral dito sa discipleship training class patungkol po dito sa intentional discipleship. This is another methods coming from the principle of God's Word. Ito yung pinag-aralan natin. Let us review. Ito po, introduction to discipleship. Pinag-aralan na po natin, who is disciple? Sino ba ang mga alagad? Ang sagot po ay narito. Ang alagad o tagasunod ay isang tao na sumasampalataya at naniniwala sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus at tumanggap na ng regalo o kaloob ng buhay na walang hanggan. So yan po yung definition ng disciple o ng pagiging alagad. So nababasa niyo po ba? So yan yung ibig sabihin po niyan. Kaya ang alagad o tagasunod ay isang tao na sumampalataya at naniwala sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus at tumanggap na ng regalo o kaloob ng buhay na walang hanggan. So this is a sort of review lang po muna. Pangalawa, tingnan natin, discipleship and disciple making. Ano po ba ito? Ibig sabihin po, ang pagdidisipulo at ang paggawa ng disipulo. Okay? Ibig sabihin po, dinidisciple po tayo ngayon ng ating Panginoon through His Word. Pero ang purpose din po nito ay mag-disciple din po tayo. Okay? So ito ang ibig sabihin po. Ang Panginoon ay nananawagan sa bawat alagad at tagasunod na maging katulad niya. Yan po yung ibig sabihin po o purpose po ng discipleship and disciple making. Ulitin ko, ang Panginoon ay nananawagan sa bawat alagad at tagasunod na maging katulad niya, maging katulad ni Kristo. Ang discipleship ay paglalakbay o journey ng pagiging katulad ni Jesus at sumunod sa Kanya na may layunin para sa spiritual maturity. So, spiritual maturity po. Ito po, tingnan niyo po dito sa natin para dyan po kayo makasunod. So, ibig sabihin po, ang pagdi-disciple ay paglalakbay po. Ang discipleship ay paglalakbay ng pagiging katulad ni Jesus at sumunod sa Kanya, kay Kristo, na may layunin para sa spiritual maturity. So, ibig sabihin po pala, ang purpose nito, spiritual maturity. Ibig sabihin po, mahihirapan tayong mag-growth spiritually kapag hindi ho tayo everyday nagnanais na maglakbay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Kaya, discipleship is a journey. Okay? Na ang purpose ko ay ang pagiging katulad ni Jesus. Of course, hindi natin makukuha yung pagiging Diyos ni Kristo rito. Hindi yun yung sinasabi, kundi yung wisdom o knowledge na tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo coming from His Word. Ngayon, tingnan nyo. Sabi po ng Colossians 1:28-29, yan po, andyan po yan, Colossians 1:28-29 ay ito. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinapangaral si Kristo. Pinapaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang kapintasan dahil sa paikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin, tayo na nakipag-isa kay Kristo, sinasabi ngayon ni Apostol Pablo, kung bakit daw nila pinapangaral si Kristo, ang sinasabi dito, pinapaalalahanan namin ang lahat. Admonish po ang ibang translation, tinuturuan, yun ang ibig sabihin po dyan. At sabi, pinapaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan. So, ibig sabihin, when it comes to discipleship, na pag-aralan na natin na salitang discipleship ay student o learner. Ibig sabihin,
kapag student ka, of course, dapat nag-aaral ka, di ba? Natututo ka. Kaya si Pablo, sinasabi niya, doon sa kanilang pangangaral, sa kanilang pagtuturo, meron silang highest purpose o meron silang pinakamataas na layunin. At ang layunin iyon ay paalalahanan. Paalalahanan ang alin? Ang lahat. Lahat po ng mga nakipag-isa na kay Kristo, lahat na ng tumanggap sa regalo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At yung tumanggap ng paniniwala sa complete works ni Kristo sa cross. At ang sabi ron, pinapaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa paikipag-isa kay Kristo. So si Paul, kung baga sa siya yung mentor, siya yung apostol na nagtuturo na responsibility niya na yung church ay dalahin. Saan? Sa spiritual maturity. Sa spiritual na paglago. Yun yung gusto niya. Para ang layunin ay magkaroon ng tinatawag na maturity ang bawat isa upang magtagumpay sa anumang kahinaan na mayroon pa sila. Hindi lamang sa kahinaan upang makapaglingkod sila sa ating Panginoong Diyos. So yan po ang ibig sabihin ng passage na yan. Okay? Ito yung pangatlo. Discipleship pertains to our walk with God. Sa Tagalog po, ang pagdidisipulo ay naglalaman patungkol sa ating paglakad sa Diyos. So ibig sabihin, pag sinabing discipleship, ito po pala ay tumutukoy sa aspeto ng paglakad natin sa ating Panginoong Diyos. This is our Christian life sa buhay natin. Kristiyanong buhay natin ito. So, ibig sabihin, ito ay habang buhay na lakbayin. Sa pagkatagpo kay Jesus na nagdadala sa ating paglago sa pagiging katulad niya sa bawat araw. Ang spiritual maturity, ang goal ng discipleship. So, nakita nyo? So, yung goal pala ng discipleship ay spiritual maturity. Kaya nga, di ba, yung salitang disciple, uulitin ko, learner, student, ang ibig sabihin po, ganun talaga, the more na natututo tayo sa Panginoong Diyos, sa Kanyang salita, the more po na magmamature tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga po yung dapat nating maintindihan na kapag tayo ho ay magkakasama dito sa church na sumasamba, nag-aaral dito sa equipping o sa discipleship class, dapat iniisip natin, hindi lang basta dala natin yung puso rito. Hindi lang po basta puso, kundi dapat dala din natin yung isip natin. Hindi yung pwedeng magkahiwalay yung mind and heart. Kasi dapat maintindihan natin, we need knowledge first. Kailangan muna natin ng karunungan ng salita ng Panginoong Diyos, and then ini-apply natin ito sa ating mga puso. Kaya yung nilalaman ng discipleship, walang iba kundi ang paglakad natin sa Diyos. Yung uri ng ating pamumuhay. Kaya nga ho, yung discipleship, ito ay habang buhay na lakbayin. Saan? Sa pagkatagpo kay Jesus na nagdadala sa ating paglago sa pagiging katulad niya sa bawat araw. Ang spiritual maturity, ang goal ng discipleship. Okay? So, pag may tanong po kayo, pwede ko kayo magtanong Okay? Ito pa. Ito ay hindi lamang sa sunod-sunod na pagdalo sa mga classes or seminar na walang pagbabago na maging katulad ni Kristo. Hindi tayo nagkakaroon ng ganitong gawain ng discipleship o ng anumang uri ng pagpunta natin sa church. Either na ito po ay Bible study, preaching, Sunday class, o ano man yung call dito. Na hindi lamang po tayo laging pumupunta o sunod-sunod na dumadalo sa mga classes or seminars na walang pagbabago na maging katulad ni Kristo. So, dapat pagka tayo ay umaattend sa discipleship class, kapag tayo ay nagba-Bible study, kapag tayo ay
nakikinig ng preaching, ang nasa puso natin ay magkaroon ng pagbabago. Amen po ba? Magkaroon ng pagbabago na maging katulad tayo ni Kristo. Alam naman po natin kahit po yung Matthew chapter 28, di ba? Matthew chapter 8 verse 29. Yung chain of salvation, di ba? Ang goal talaga ng Panginoon from sinners to ano po? Being Christ-likeness. Kaya sabi doon, nang sa gayon, maging katulad natin si Kristo. Sa Romans 8:29, to become Christ-like. Di ba? And even in 1 John chapter 2 verse 6, ang sino man nagsasabing nananatili sa Diyos, ay dapat mamuhay katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. So, tandaan po natin, every time po na tayo ay merong personal devotion, okay? Meron tayong Sunday class or discipleship or equipping or nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang desire ng heart natin ay to become Christ-likeness. Amen po ba? Kaya hindi ho tayo mag-iisip na pagpunta ko sa church, pagbasa ko ng Biblia, iisipin natin na okay na ako. Hindi ho. Dapat meron tayong saloobin na pag narinig natin ang salita ng Diyos, may gustong gawin ang Diyos sa akin. Merong gustong baguhin ang Diyos sa akin. Amen po ba? Merong gustong alisin ang Diyos sa akin at meron siyang gustong ilagay ang Diyos sa akin. So, dapat ho ganon. So, ibig sabihin po, ang discipleship ay ating araw-araw na lakbayin. Para saan? Okay, ito po yon. Una, 5 tipo, pagkakilala kay Jesus. Sabi ni Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Naalala niyo po yon sa Pilipos chapter 3? Di ba sabi niya? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So, sabi niya, nililimot ko na ang nakaraan at hinaharap ngayon ang nasa aking harapan. At ang tanging nais ko ngayon ay makilala pa ng lubusan si Kristo. So, kailangan ho natin na makilala pa ng lubusan si Kristo sa buhay natin. Kayo po ba, tanungin ko kayo, lubusan, alam niyo na po ba lahat ang salita ni Kristo sa buhay natin? Alam na po ba natin? Ay, hindi pa. So, kailangan maging yung disciple natin more on learning. Di ba? Learning po na hindi lang basta natuto, kundi ina-apply natin sa buhay natin. So, ang pagkakilala kay Jesus, ang unang dapat nating iniisip. Amen po ba? Yan po ay nagsasabing pagnanais. So, may pagnanais tayo na ano? Nalubusan pang pagkakilala kay Jesus. Pangalawa, pagmamahal kay Jesus. So, dapat naiisip natin na mahalin ko ng lubusan si Jesus sa aking buhay. Alam natin yung sinasabi ng Matthew chapter 22, di ba? Ang turo ni Jesus Christ, doon sa verse 37, nang may lumapit sa kanya, ano sabi doon? Guro, ano po ang pinakamahalagang utos? Ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Even in the fruit of the Holy Spirit, alam natin na pagmamahal po ang bunga. So, ano yung nangingibabaw sa proseso ng discipleship? Ang nangingibabaw po, ang pangingibabaw ay pagmamahal kay Jesus. Siyempre, pag mahal mo si Jesus, mas gusto mo pa po siyang lubusang makilala. Tama po ba? Okay, pangatlo, pananatili kay Jesus. John chapter 15, di po ba may nakalagay sa John chapter 15? Kung mananatili kayo sa akin, di po ba? At ang nakalagay pa doon, malinaw na wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So ano ibig sabihin ng pananatili kay Jesus? Mananatili tayong tumitindig. Amen? Nakatayo, may pagtindig tayo. Saan? Sa pananampalataya natin kay Jesus. O, nakita natin, una, pagkakilala kay Jesus, yan yung pagnanais natin, puro tipo yan eh. Pagmamahal kay Jesus, yan po yung pangingibabaw sa buhay natin.
pananatili kay Jesus, yan po yung pagtindig natin sa araw-araw ng buhay natin. Pang-apat, paglilingkod kay Jesus. Paglilingkod kay Jesus. Utos po ni Jesus Christ yun no? Na paglingkuran natin siya sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin, ang sabi ron, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ano sabi? Limutin ang kanyang sarili at pasalin ang krus. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung paglilingkod kay Jesus, ito yung pakikilahok natin. Saan? Sa gawain ni Kristo, sa church, sa kanyang kaharian. So, yung pakikilahok natin, dapat may kasamang paglilingkod kay Jesus. O yung pang-lima, pagpapahayag kay Jesus. Ito yung nararamdaman dapat natin. Di ba sabi ng Matthew chapter 28, ano? Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ito yung nararamdaman natin. So, tingnan nyo, mayroon pong mga naka-close parenthesis, di ba? Tingnan natin. Ang disciple making o ang paggawa ng disipulo nagdadala sa atin, saan? Tingnan nyo, ang sabi natin kanina. Ang discipleship ay ating araw-araw na lakbayin. Araw-araw po ito, hindi lang po tuwing linggo. Kaya nga ho, walang Sunday Christian Pag alagad ka ni Kristo, araw-araw po. Tama po ba? Ng paglalakbay natin, nakasama si Kristo. At para maranasan niya natin yan, nakita natin, una, may pagnanais ka. Ano yung pagnanais mo dapat? Ano daw po yung pagnanais? Ayun nga, nakita nyo, pagnanais nakakulong. Ang pagnanais mo ay pagkakilala kay Jesus. Yung pangalawa, ano dapat ang pangingibabaw sa buhay natin? Pangingibabaw, yung nasa taas. Pagmamahal kay Jesus. Ano dapat yung pagtindig natin? Pananatili kay Jesus. Ano dapat yung pakikilahok natin? Ayun, paglilingkod kay Jesus. Ano dapat yung nararamdaman natin ngayon? Okay, pagpapahayag kay Jesus. Usually dito po galing yan at naisip ko lang na yan po yung maging Tagalog natin. Puro letter P po. Pagkakilala kay Jesus, yan po yung pagnanais na natin ngayon bilang disciple. Pagmamahal kay Jesus, yan po yung pangingibabaw na sa buhay natin. Amen? Pananatili natin kay Jesus, yan po yung pagtindig na natin ngayon bilang Kristiyano. Paglilingkod kay Jesus, yan po ang pakikilahok natin ngayon. Saan? Sa church ng ating Panginoon. Pagpapahayag kay Jesus, yan po ngayon ang pakiramdam natin. Amen? So, tandaan po natin yan. Bibigyan ko po kayo ng mga, ano po yan, handout nyo. Kaya pinauwi ko na po yung printer kay Timothy. At nilalagay na natin dito rin sa PowerPoint para mas maintindihan natin at visually makita natin. So, ito po yon. Disciple making is our work for God. Okay? Ang ibig sabihin po, ang paggawa ng mga alagad ay ating gawain para sa Diyos. Hindi po ito gawain para sa isang individual na tao. Ibig sabihin po, work for God po ito Si Jesus pa nung nandito sa lupa, binigay ba niya yung buong buhay niya? Binigay niya, di ba? 33.5 years, yung 3.5 years, talagang binigay niya ang buong buo. Kaya nga sabi niya, Ama, natapos ko na ang gawain ko. Di ba? Tinapos ni Jesus yung kanyang gawain. Hanggang kamatayan sa cross, hanggang kanyang pagkabuhay, at umakyat siya sa langit. Tingnan nyo, sa Matthew chapter 3 po, di po ba? Sa Matthew chapter 4. Nung nakita niya si Juan, at saka sino? Si Zebedeo. Nung nakita niya si Peter, at saka si James, na nangingisda, ano sabi niya? Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Naiisip natin na
nun lang nakilala ni Jesus itong apat na ito. Hindi ho. Sabi ho doon sa pinag-aaralan namin dati, na aking ding ni-review, sa building a movement from the life of Christ, halos 1 taon at kalahati na po na itong apat na ito ay nasasama na ng ating Panginoong Jesucristo, na-train na, nadi-disciple na ni Jesus Christ. Kaya napansin nyo nung sinabi ni Jesus Christ dito sa dalawang tagpong ito, yung dalawang magkapatid, iniwan yung lambat, di ba? Iniwan yung bangka nila, iniwan yung lambat, iniwan yung tatay nila. Sumunod agad sila kay Jesus. Ang sabi, gagawin ko kayong mamalakaya. Hindi lang ho sila, kundi lahat ng mga naging Kristiyano, kahit po saan. Sa John chapter 8 verse 4, saan ba sila makarating? Di ba sabi, binabahagi nila ang salita ng Diyos. Sa Gawa chapter 11, ganun din po. Saan ba sila makarating? So, ibig sabihin, ang pagdidisipulo, ang paggawa ng disipulo ay gawain para sa Diyos. Ito ang ibig sabihin po doon. Sa ating paglago, sa pagiging tapat na disciple ni Jesus, tayo din ay mga tinawag sa pagdidisciple ng iba. So, yun po pala. So, ibig sabihin, ito ngayon. Nadi-disciple na tayo ngayon, ano ba yung purpose? Bakit kailangan ma-disciple ni Timothy? Pag ibig sabihin, lumago sa pananampalataya. Bakit kailangan malaman ni Timothy itong pagnanais niya na lubusang makilala si Jesus? Bakit kailangan ni Timothy na pangingababawi niya sa kanyang buhay yung pagmamahal kay Jesus? Bakit kailangan magkaroon ng pagtindig si Jesus, si Timothy, na manatili kay Jesus? Bakit kailangan yung pakiramdam ni Timothy? At bakit kailangan paikilahok ang nasa isip ni Timothy? Yung paglilingkod kay Jesus. Bakit kailangan ni Timothy na may pakiramdam siya na ipahayag niya si Jesus? Simple lang po. Upang si Timothy ay mag-mature sa pananampalataya niya kay Jesus, maihanda siya, masanay siya, at ang layunin dapat ni Timothy, gamitin siya ni Jesus. Saan? Upang magbahagi din ng salita ng Panginoon. Okay? Kaya ang sabi po doon sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, ano sabi ron? Pumayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. So ano ibig sabihin? Si Jesus Christ, yung original na apostol niya, ano sabi niya? Tinrain niya po ito, sinanay niya ito, for almost 33.5 years. Tapos ano yung ginawa ni Jesus Christ? Nung mawawala na siya, dito sa lupa, pupunta na siya sa heaven, tinuruan naman niya ngayon, nasabing ganon, o kinukomisyon ko na kayo. O sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, simple lang. O kayo naman, nasanay na kayo, lumago na kayo, na-train kayo, kayo naman ngayon ang magbabahagi. Kayo naman ngayon ang maglilingkod. So nakuha niyo yung punto natin. Si Timothy dapat, dahil nakilala na si Jesus, dahil may pagmamahal siya kay Jesus, dahil may pananatili ka siya kay Jesus, dahil nais siya ng paglilingkod kay Jesus, dahil nais niyang nagpapahayag kay Jesus, dapat si Timothy, siya naman ngayon yung gagamitin ng Panginoon. Okay. Kaya ang sabi ng Matthew 28 verses 19 to 20, pumayo kayo. At ano sabi? Gawin yung alagad ko. Kaya, kung mapapansin natin si Jesus Christ, nag-concentrate siya sa 12. Amen? Tapos, naging Judas yung isa. Pero, nakita natin yung 72 na dala-dalawa, pinauna na niya. Nakita nyo? So, ibig sabihin, parang pag pinag-aralan natin, mga kapatid, ito yung maganda rito si Jesus Christ, 3.5 years siya na nandito sa lupa. Pero hindi siya basta ganun na lang. Meron siya talagang, meron siya pinaka-specific na dapat na mangyari sa kanyang church, sa kanyang kaharian. Okay? So, bigyan natin ng punto ito. Ito si Jesus Christ. Yan yung nangyari. Tapos meron pong 11. Naguna si isa di ba? Tapos meron sa ganito. Yan po yung tinatawag na primary disciple. Ito yung
secondary niya. Di ba? Pangalawa. Ngayon, ano nangyari sa kanya? So, kinomission niya ito. Kasi si Jesus Christ, pupunta sa heaven, di ba? Okay. So, maiiwan ngayon. Kanina maiiwan ngayon yung gawain? Dito sa 11. Pero nagagdagan po ng isa, naging 12 sa book of Acts. So, ngayon, ang ginawa nila, itong 11 na ito, kinomisyonan sila ni Jesus Christ. Ang sabi, pumayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Ibig sabihin po, si Jesus Christ, meron siyang sinanay upang patuloy na ang kanyang gospel, ang kanyang kaharian, ang kanyang church, o siya mismo, maipasa ito sa iba. Kaya nakita natin sa ating paglago, sa pagiging tapat na disciple ni Jesus, tayo din ay mga tinawag sa pagdi-disciple ng iba. So ano ibig sabihin nito? Disciple making, leading to others. Kapag na-disciple tayo, lumago tayo sa pananampalataya natin, kasi everyday, patuloy tayo na nag-desire sa puso natin na makilala si Jesus, minamahal si Jesus sa buhay natin, nananatili tayo kay Jesus, naglilingkod tayo kay Jesus, nagpapahayag tayo kay Jesus, disciple making, lead others to the same din po. Ipapakilala mo si Jesus. Kanino? Sa mga loved ones mo, sa classmate mo, sa friends mo, sa coworker mo, sa neighbor mo. Papakilala mo si Jesus. Dapat may pagnanais ka. Ano gagawin mo? Tuturo mo sa kanila kung paano nila mamahalin si Jesus. Mangingibabaw ngayon sa buhay nila ang pagmamahal nila kay Jesus. Tuturuan mo sila na manatili sila kay Jesus. Dapat nakatindig sila kay Jesus.